Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa panghalang Roberto. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Lapas. Nang mga panahong ito, 17 anyos na si Roberto. Siya ang panganay sa 8 magkakapatid. At dahil salat sa pamumuhay, kaya't sanay na ito sa mabigat na trabaho. Tanging sa pag-uuling lamang din umaasa ang mga magulang upang makakain araw-araw. Subalit kahit gayunpaman, hindi ito naging hadlang upang itigil ni Roberto ang pag-aaral. Lalo itong nagsumikap hanggang sa napabilang sa scholar ng paaralan. Kriminolohiya ang kursong kinuha ni Roberto sapagkat mula pagkabata, labis ang pangmamaliit ng ibang tao sa kanilang pamilya. Naging working student si Roberto. Tuwing walang klase, siya ang nag-aalaga sa matandang si Tata Carrio. Nasa ibang bansa ang 3 anak na matanda, kaya ang bunso nitong anak ang natirang kapamilya. Subalit dahil sa malaki ang negosyo, kaya't walang naibibigay na oras sa ama. Ito rin ang dahilan kung bakit si Roberto ang naatasang umalalay sa matanda. Hindi naman mahirap alagaan si Tata Carrio. Mabait ito at kwela. Dahil dito, kaya mabilis niyang nakuha ang loob na matanda. Ayon sa pagkakaalam ni Roberto, si Tata Carrio ay dating kabilang sa mga bandido o mas kilala sa tawag na NPA. Halos 30 taon itong nakipaglaban at nagpahirap sa kasundaluhan. Isa sa matinik na pinuno si Tata Carrio. Naging sakit sa ulo ng batas dahil nagagawa nitong makaligtas sa kahit anong engkwentro. Kusa lamang itong sumuko nang malamang buntis ang kinakasama. Dahil sa kusang pagsuko, kaya halos 3 taon lamang ang ginugol sa kulungan. Naging maginhawa ang pamumuhay nito kasama ang buong pamilya. Napagtapos niya ang 4 na anak hanggang sa nagkaroon ito ng sariling mga pamilya. Ngunit napabayaan naman ni Tata Carrio ang sarili nang tuluyang nawala ang asawa. Sa pagkabaldado ng katawan, kaya nakilala nito si Roberto. Ang matanda rin ang naghayag ng buong istorya noong gabi bago ito bawian ng buhay. Subalit ang hindi alam ng lahat, kay Roberto ipinasa ng matanda ang tinatago nitong mutya. Berto, maaari ba kitang makausap? Ano yun, Tata Carrio? Lumapit ka. May nais akong ibigay sa'yo. Naway tanggapin mo at alagaan, katulad ng kung papano ko ito pinahalagahan. Hindi ko na kayang manatili sa mundong ibabaw. Sa'yo ko din nakikita ang katauhang hinahanap ng mutya. Wika ni Tata Carrio. Noong una, inakala ni Roberto na tanging libreta lamang ang ibibigay ng matanda. Pwede bang abutan mo ko ng patalim? Tanong ni Tata Carrio. Ha? Bakit po, Tatang? Ano po bang gagawin niyo? Tugon ng binata. Huwag ka ng maraming tanong. Gawin mo na lang. Wika ni Tata Carrio. Kagad namang kumuha ng kutsilyo si Roberto. Matapos maibigay ang patalim sa matanda, walang pagdadalawang isip hiniwa nito ang balat sa likod ng braso.
Ilang minuto rin itong ginawa ng matanda. Kung titignan, tila makapal na goma ang balat nito kahit sobrang talim ng kutsilyo. Ilang saglit pa, nang matagumpay na mahiwa ang balat, biglang lumabas ang maliit na bato sa sugat. Kaagad itong kinuha ni Tata Carrio kasabay ng paghila sa braso ni Roberto. Sa talim ng kutsilyo, mabilis namang nasugatan ang balat ng binata kasabay ang pagbao ng maliit na bato. Kunin mo sa tagiliran ko ang libreta. Ito ang magsisilbi mong gabay kung ano ang tamang pakain sa mutya. Wika ni Tata Carrio. Tumango lang naman si Roberto bilang pagsang-ayon. Nang mawala ang matanda, bigla namang napansin ni Roberto ang pagbabago sa katawan. Naging magaan at maliksi. Hindi na rin nakakaramdam ng anumang pagod. Dahil dito, kaya mas sinipagan ni Roberto sa pagtatrabaho. Ginawa siyang hardinero nang mawala si Tata Carrio. Nang makatungtong ng 3 taon sa kolehiyo, napabilang naman si Roberto bilang platoon leader. Medyo may pagka-strikto itong si Roberto pagdating sa pagiging pinuno. Kaya hindi maiwasan ang may magalit kung paano nito pinapamunuan ang hawak na pulutong. Isang gabi ng Biyernes, pauwi na si Roberto mula sa isang pagpupulong. Habang nasa daan, bigla siyang natigilan nang makita ang ilang kalalakihan. Nakainom at tila may inaabangan. Hindi naman nag-alinlangang magpatuloy lang sa paglakad hanggang sa tuluyang makalapit. Kaagad naman niyang namukaan ang mga lalaki. Ito ang madalas niyang mapagalitan dahil palaging nahuhuli sa formation. Oy sir, good evening. Masyado ata kayong ginagabi. Lumalapad na ang papel niyo sir. Babawasan lang natin ng kaunti. Wika ni Lino. Nagulat naman si Roberto nang may gumapos sa kamay. Bahagya siyang napatitig sa likod, kaya hindi napansin ang sapak ni Lino. Matapos masapak sa muka, napatigil si Lino dahil nakaramdam ng kirot. O pare, anong nangyari? Bakit manang ikaw pa ang nasaktan? Tanong ng kasamahang si Kadyo. Kayo na nga muna ang bumanat. Ang sakit ng kamay ko Parang makapal na pader sa tigas ang mukha niyan. Tugon ni Lino. Anong matigas? Hawakan niyo nga ng mabuti. Muling wika ni Kadyo. Kaagad itong naglabas ng patalim. Oy, pare. Wala naman sa usapan natin ng ganyan. Sita ni Lino. Subalit hindi na nagpaawat pa si Kadyo. Walang pag-aalinlangang sinaksak si Roberto sa tagiliran. Hindi naman nakapalag sa pagkakagapo si Roberto dahil sa higpit ng pagkakahawak ng dalawang lalaki. Kaya't inisip niya na marahil hanggang dito na lamang ang buhay. Ngunit labis namang ikinagulat ng lahat nang iniangat ni Kadyo ang patalim sa hindi malamang dahilan. Nayupi lamang ang dulong bahagi nito. Tanging butas na damit ang pinsalang natamo ni Roberto. Bigla rin siyang binitawan ng mga lalaking gumapos at kumaripas ng takbo. Naiwan namang tulala si Roberto dahil hindi niya inaasahan na ganito ang mangyayari. Kinabukasan, kaagad niyang nireport ang grupo ni Lino. Subalit hindi na ito muling pumasok sa paaralan. Hanggang sa lumipas pa ang mga taon, nakapagtapos na si Roberto. Halos hindi magmaliw sa tuwa ang mga magulang dahil sa nagawang makapagtapos ng kanilang panganay.
Kaagad namang nakapagtrabaho si Roberto. Hindi ito naging pulis, bagkus ay naging isang sundalo. Nadestino siya sa lapas, kasama ang dalawang malapit na kaibigang si Pulso at Tentoy. Sa kanilang tatlo, si Roberto lang ang napunta sa ibang grupo. Ngunit hindi naman ito naging hadlang dahil madalas pa ring magkita ang magkakaibigan. Minsan, kapag may 2 linggong misyon ang bawat isa, hindi maalis kay Roberto ang pag-aalala. Kaya't pagsapit ng gabi, sinadyang mag-usap ng tatlo sa pamamagitan ng radyo. Sir Robert, alam mo ba kanina, nagkaputukan ng tropa sa grupo ng mga bandido. Dun sa tabing ilog, itong si Tentoy hindi ko mahanap eh. Kaya kinakabahan ako. Kaya naman pala magdamag kung nakatago sa likod ng malaking bato. Nagdudumi pala. Wika ni Pulso. Naku naman Tentoy oh, pambihira talaga yung nervyos mo. Tugon ni Roberto. Ano kasi sir eh, hindi ko mapigilan. Wika naman ni Tentoy. Sabay tawanan ng tatlo. Isang araw sobrang init ng panahon. Habang abala sa paglilinis ng baril si Roberto, bigla itong natigilan matapos marinig ang tinig ni Tentoy. Sir, kailangan namin ng backup. Wika ni Tentoy. Ano? Teka, anong lokasyon ninyo? Tanong ni Roberto. Dito kami sa isang baryo. Na-ambush kami. Malubha ang tama ni Pulso sir. Kung maaalala mo, ang baryo bago makarating sa kampo. Nakatago kami ni Pulso sa malaking punong nakatumba. Paubos na din ang mga bala namin sir. Hindi ko alam pero kitang-kita kong hindi tinatabla ng mga bala ang iilan sa kanila. Tugon ni Tentoy. Bigla namang uminit ang katawan ni Roberto. Hindi lubos akalain na marami pala ang may kakayahan ng katulad sa tangan. Hindi na ito nagdalawang isip at kagad nag-report sa nakakataas. Subalit nadismaya si Roberto sa naging desisyon nito. Masyadong delikado ang sitwasyon. Maaari din tayong maambush kung pipilitin nating makapasok sa baryo. Sa pagsabit ng hapon tayo susugod. Hintayin natin ang pagdating ng tangke at ilang mga tropa. Wika ng General. Sinubukan pang makipagsagutan ni Roberto. Ngunit buo na ang pasya nito. Lubos ang pag-aalala nitong naramdaman dahil sa kalagayan ng kaibigan. Ilang minuto rin itong pabalik-balik hanggang sa umupo sa isang sulok. Dahan-dahang kinuha ang libreta sa tagiliran at taimtim na nagsambit ng mga kataga. Ilang sandali pa, kinuha nito ang baril, patagong naglakad at tinahak ang bundok upang mas mabilis na makarating sa kinaroroonan ng mga kaibigan. Sa tulong ng tangang mutya, mabilis niyang narating ang baryo. Habang papalapit, rinig naman ni Roberto ang palitan ng mga putok. May kasama itong sigawan at iyakan. Ngunit ang nakaagaw ng atensyon nang makaamoy ito ng mabahong aroma. Pansin pa ni Roberto ang iilang tao na tila nakikipagpatintero sa bala. Halos maubos na rin ang kapwa sundalo. Kitang-kita ni Roberto na pilit itong nakikipaglaban kahit halos isang kamay na lamang ang gumagalaw. Dagdag pa dito ang brutal na pagpugot ng mga kalaban kapag nakakalapit ito sa mga sundalo. Wala na ring nagawa si Roberto dahil sa dami ng mga ito. Tila imposible na ang makaligtas. Kaya kagad nitong hinanap si Pulso at Tentoy. Ilang sandali pa, bigla niyang nakita ang malaking punong nakatumba.
Sa likod naman ito si Tentoy, abalang nakikipagpalita ng putok. Samantalang nasa gilid si Pulso, nakahiga at walang malay. Labis din ang pagdurugo. Bigla namang tumigil sa pagpapaputok si Tentoy nang tuluyang maubusan ng bala. Dahan-dahan itong yumuko habang nanginginig. Taimting na nagdasal. Habang ang kanilang kalaban na may unti-unting lumalapit, hindi na ito nagpaputok at binitbit na lamang ang dalang itak. Nasa 9 ang bilang ng mga bandido. Pansin pa ni Roberto ang botelyang nakasabit sa bewang ng mga lalaking papalapit kay Tentoy. Nang tuluyang makadikit, labis naman ang pagmamakaawa ni Tentoy. Ngunit pinagtawanan lamang siya ng mga ito. Tapos ka na bang magdasal? Baka naman gusto mong sabayan ka pa namin para mas mapadali ang pagpasok mo sa langit. Wika ng lalaking bandido. Aawa kayo. Baka maaari niyo akong pagbigyan. May mga magulang ako naghihintay sa aking pag-uwi. Pagmamakaawa ni Tentoy. Lumang linya na yan eh. Pasensya ka na. Una-unahan lang to. Pero wag kang mag-alala. Hindi mo na mararamdaman ang sakit. Muling wika ng lalaki. Matapos sabihin ang mga katagang yon, biglang iniangat ng lalaki ang hawak na itak. Napapikit si Tentoy. Tanggap na hanggang dito na lamang ang buhay. Ngunit, isang putok ang narinig at pagtago ng 8 kalalakihan. Tentoy, kunin mo si Pulso. Kukuberan ko kayo. May mga tropang nakaantabay sa unahan ng ilog. Doon kayo dumiretso. Huwag mo na akong intindihin. Ang mahalaga, mabigyan ng paunang gamot si Pulso. Sigaw ni Roberto. Gumapang si Tentoy papunta kay Pulso. Kagad niya itong inakay. Patuloy lamang sa pagpapaputok si Roberto. Habang abalang binibigyan ng cover ang mga kaibigan, muli niya namang nakita ang iilang lalaki na tila nililisan ng bala. Kahit tutok na ang baril, nakakapagtakang hindi tumatama ang bala. Kaya napatigil sa pagbaril si Roberto. Taimtim na nagsambit ng ilang buhay na salita, kasabay ang pagdura sa dulo ng hawak na baril. Nang magkaroon ng pagkakataong magpaputok, kagad niyang pinunterya ang taong nililihisan ng bala. Dahil nakatago ito sa maliit na puno ng niyog, kaya madali lang kay Roberto na puntiryahin ang katawan nito. Bigla itong humandusay sa lupa matapos tamaan sa tagiliran. Bahagyang napatigil ang mga kasamahan niya. Hindi lubos akalaing matatamaan ito ng bala. Tinangkapan ng ibang kasamahan na gumante. Ngunit mabilis itong nabawian ng buhay matapos tamaan ng bala sa ulo. Nang mapansin ng mga bandido, kay Roberto galing ang mga balang bumabawas sa bilang ng pangkat. Kagad nilang pinaikutan ang nakatumbang puno. Pinaulanan ng bala. Ngunit hindi nagpatinag si Roberto at patuloy na nakikipagsabayan. Dahil nahihirapan ang mga bandidong lumapit kay Roberto, kaya kagad itong nagpasya na lisanin ang lugar. Ilang sandali pa, binalot naman ng katahimikan ang paligid. Nang makumpirmang ligtas na ang lugar, isa-isang kinuha ni Roberto ang kasamahang may mga pinsala. Hiniwalay niya rin ang ibang wala ng buhay. Nilapit sa katawan ang ulo ng iilan upang hindi malito ang mag-aayos sa bangkay ng nasawi. Bago pa lumubog ang araw, rinig naman ni Roberto ang mga sasakyang papalapit. Ilang saglit pa, kagad siyang tinawag ng general. Noong una nagalit ito kay Roberto. Ngunit matapos makita ang butas-butas nitong damit dahil sa mga balang tumama sa katawan niya,
Kaagad siya nitong pinapunta sa opisina upang pag-usapan ang mga nangyari. Makalipas lamang ang halos 5 buwan, mabilis na umangat ang ranggo ni Roberto bilang isang major. Naging maayos din ang kalagayan ng mga kaibigan. Ngunit hindi na nakabalik pa sa serbisyo si Pulso dahil sa pinsala nito sa paa. Hiniling rin ni Roberto na mapabilang si Tentoy sa nasasakop na tropa. Kaagad namang pinagbigyan ng kanyang nais at hindi na rin nasundan ang madugong engkwentro. Hanggang sa pagbakasyon ni Roberto, kaarawan ng ama, kaya humingi ito ng bakasyon. Dahil sa loob ng ilang taong paninilbihan, ni minsan hindi nagawang magbakasyon ni Roberto. Kaya sa 75 kaarawan ng ama, sinadya nitong umuwi upang makipagdiwa. Ilang oras din ang biyahe at hapon na nang makarating sa tahanan. Bit-bit ang munting regalo. Isang balisong na sinadyang ukita ng pangalan sa hawakang bahagi. Labis naman ang galak ng ama nang makita ang anak. Dali-dali nitong sinalubong si Roberto at maluhaluhang niyakap. Marami ding pagkain ang inihanda. Halos lahat ng kaibigan sa elementarya ay inimbitahan at nakidalo. Parang nangayayat ka, Roberto ah. Pero gwapo ka pa rin naman. Hindi nalugi. Wika ng kaibigang si Jonas. Bulero ka talaga, Jonas. Balita ko 4 na ang anak mo ah. Baka pwede mo naman akong kuning ninong. Sakto. Ngayong Disyembre, bibinyagan ang bunso ko. Pero seryoso, kailan ka ba mag-aasawa? Sayang naman ang lahi mo kung hindi mo isasalin. Pambihira ka talaga, Jonas oh. Siguro pag natapos ko na tong bahay ng mga magulang ko. Pag-uusap ng dalawa. Naging masaya ang gabi at puno ng masasayang alaala. Ngunit lingid sa kalaman. Habang abalang pinagdiriwang ang kaarawan ng ama, kasalukuyan namang nakikipagbarilan ang iniwang tropa. Maghahating gabi na nang matapos ang inuman. Habang nililigpit ni Roberto ang mesang ginamit, bigla naman itong pinuntahan ng ina. Anak, may tumawag pala sa telepono. Galing daw sa kampo. Ang sabi, ang hawak mong tropa biglang napasabak sa labanan. Wika ng nanay ni Roberto. Hindi malaman ng binata ang mararamdaman. May halong kaba sa di malamang dahilan. Alam niya naman na nasa libingan ang kalahati ng kanilang katawan. Ngunit iba ang nararamdaman ngayon ni Roberto. Ang tanging laman ng isipan, naway walang mangyaring masama sa hawak niyang tropa. Lalo na't kasama doon si Tentoy. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagising na si Roberto. Inihatid nito ang mga gamit pabalik sa kampo. 1 linggo man ang bakasyong ibinigay. Ngunit dahil sa nangyari, kinailangan itong bumalik upang malaman ang sitwasyon ng kasamahan. Hindi na rin ito sinubukang pigilan ng ama't ina dahil naiintindihan ng mga ito ang sitwasyon. Habang nasa biyahe, walang ibang hinihiling si Roberto kundi ang makitang ligtas si Tentoy. Halos 1 araw din ang biyahe. Sa pagpasok ni Roberto sa kampo, makikita ang ilang sundalo na may mga pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sinubukan niya pa ring hanapin si Tentoy, ngunit hindi niya ito makita. Sa pagpasok sa isang malaking tent, pagbungad naman ng mga bangkay na nakabalot, paisa-isa niyang tinignan ang pangalan ng mga ito hanggang sa nakarating sa huling bangkay. Biglang nanlamig ang batok ni Roberto nang makita ang pangalan ni Tentoy. Manginig-ginig niyang pinuksan ang siper nito at biglang tumulo ang luha nang makita ang malamig na bangkay ng kaibigan.
pugot ng ulo nito, nawawala ang lamang loob. Ayon sa nakalap na balita, may kumukutang terorista sa isang baryo malapit sa tabing ilog. Ngunit sa pagpasok ng tropa, mabilis na nakatunog ang mga bandido. Tumagal ng kalahating araw ang putukan, kasama sa nag-back up ang tropa ni Roberto. Ngunit nang dumilim ang paligid, dito na nagsimula ang bangungot. Habang papasok ang truck ng ikatlong pangkat, bigla itong napalaban sa mga kalaban na humarang sa daan. Kaya't ang tropang nakikipaglaban sa loob ng baryo, dahan-dahang inikutan hanggang sa wala ng madaanan. Tulad noong unang sitwasyon ni Tentoy, dahan-dahang lumapit ang mga bandido dahil hindi natatabla ng bala ang iilan sa mga ito. Kaya't naubos lang ang bala ng mga sundalo. Pinagtatapyas nito ang ulo ng walang kalaban-labang sundalo. Ngunit ang hindi maintindihan ng lahat, kung bakit pati ang lamang loob ng mga ito'y hindi na makita. Kaya't nagduda si Roberto. Marahil ito din ang mga bandidong kanilang nakalaban. Nanginginig pa din sa galit itong si Roberto habang iniisip kung papaano malilipol ang mga sangkot sa nangyari. Kinabukasan, kaagad na nilakad ni Roberto ang kaso. Matagumpay niya ring nakuha ang misyon. Hanapin at lipulin ang grupong sangkot sa pagpatay sa mga sundalo. Ilang linggo pa ang nakalipas. Pinag-aralang mabuti ni Roberto ang bawat galaw ng mga bandido. Ayon sa nakalap niyang impormasyon, may isang taong naatasan upang mamalengke at magkalap ng mga balita tungkol sa maaaring maging hakbang ng otoridad. Tuwing unang Martes ng unang buwan lamang ito bumababa ng bundok, kaya unang petsa pa lamang ng buwan. Mas minabuting magmanman ni Roberto sa maaaring daanan nito. Hindi naman nagkamali ang binata. Dahil sa unang petsa ng buwan ito lumabas, hindi na siya nagdalawang isip. Sapagkat kitang-kita ang nakasukbit nitong Armalite sa likod. May dala din itong bayong. Hindi kalayuan ang pinagtataguan. Kaya amoy ang napakasangsang na aroma mula sa bitbit nito. Bigla naman itong napatigil nang makarating sa isang baryo. Nakabang naman sa bakuran ang isang matandang babae. Mabilis nitong kinuha ang bayong. Kaagad na nagpunta sa likod ng bahay. Nagmamadali namang pumasok sa loob ang mga bandido. Ilang sandali pa, lumabas naman ang lalaki at iba na ang kasuotan. Tila simpleng magsasaka lamang ito. Ngunit, kapansin-pansin ang botelyang makikita sa tagiliran nito. Sa pagpasok ng lalaki sa palengke, bahagya namang napatigil sa pagsunod si Roberto. Pansin niyang panay ang senyasan ng mga nakakasalubong. Kung minsay, yumuyuko ng bahagya o hindi naman nahawak sa batok. Iisa lang din ang daanan papasok ng palengke. Ito din ang palabas. Kaya mas minabuti niyang antayin ang lalaki sa daan. Ilang sandali pa. Nagulat naman si Roberto dahil mabilis lamang natapos sa pamimili ang bandido. Nasa 3 bayong ang bitbit nito palabas. Punong-puno din ang mga ito. Kaya nakapagtatakang mabilis itong nakapamili ng ganong kadali. Tila nakahanda na ang mga dadalhin. Muli itong bumalik sa bahay na unang pinasukan. Sa paglabas ay dala na ang Armalite na nakasukbit. Sa muling pagtahak ng lalaki sa daan papunta sa bundok, bigla itong nag-iba ng ruta. Pumasok sa talahiban at hindi na nakita. Ilang minuto pa at kagad na sumunod si Roberto. Sa paghawi ng talahib, ang pagbungad naman ng isang hindi kalakihang butas.
Nagpasya na ring bumalik si Roberto dahil maaaring patibong lamang ito. Halos 2 linggo ding pinagplanuhan ang magiging hakbang dahil matitinik ang mga bandido, kaya nahati sa 2 ang grupo. Ang unang grupo ay pumasok sa lagusan. Nang makumpirmang ligtas ang daan, unti-unti namang pumasok ang natitira. Sa paglabas ng tropa sa lagusan, ang pagbungad naman ng mga kubo na tila isang baryo. Hindi naman nakaramdam ang mga bandido. Abala ang iilan sa pagluluto. Iilan lamang din ang nakabantay na tila kumpiyansang hindi matutunton ang kuta. Habang dahan-dahang lumalapit sa mga kubo ang tropa, bigla namang nakita na nakabantay ang isang papalapit na sundalo. Kagad itong binaril ng bandido na siyang dahilan upang mabilis na humandusay sa lupa. Sa pagkamatay nito, ang hudyat naman ng pag-alingaw-ngaw ng paligid. Marami man ang bilang ng mga sundalo, ngunit mabilis lamang itong nabawasan dahil kusang umiiwas ang bala sa mga kalaban. Hindi naman hinayaan ni Roberto na muling mabawasan ng tropa, kaya't napasigaw ito. Ilagay niyo na nang maubos na ang mga salot. Wika ni Roberto. Sabay-sabay na nilagay ng mga sundalo ang pulang tela na may basbas ni Roberto. At sa muling pagbaril, mabilis namang sumubsob ang mga mukha nito sa lupa. Nang makita ng pinuno na kaunti na lamang ang bilang ng pangkat, bigla itong nagsambit ng iilang kataga. Walang pag-aalinlangang sumugot. Tanging dala lamang ay 2 itak. Pinaputukan nito ng mga sundalo, ngunit tila goma ang katawan nito at tumatalbog lamang ang bala. Mabilis din ito kung kumilos, kaya unti-unting nabawasan ang bilang ng mga sundalo. Hanggang sa natapat ang lalaki kay Roberto. Pinagbabaril niya ang lalaki ngunit sa taglay nitong bilis. Kahit ang bala ay nagagawa nitong iwasan. Kaagad namang nakadampot ng itak si Roberto. At sa muling paglapit ng lalaki, ang paglaban na rin ng 2 gamit ang patalim. Nagagawa namang matamaan ni Roberto ang bandido. Ngunit sadyang hindi ito tinatabla ng kahit anong hiwa na gawin. Patuloy lang sa pag-atake ang bandido. Subalit dahil sa liksi ni Roberto, hindi nito magawang mapadampi ang hawak na patalim sa balat. Hanggang sa bahagyang napatigil ang lalaki. Umupo ito at tinago ang sarili sa isang puno. Hindi naman alam ni Roberto kung ano ang ginagawa. Ngunit bigla na lang siyang nahilo nang hindi napansin ang isang batong tumama sa ulo. Dahil dito, kaya nagawang makalapit sa sugatang sundalo. Nang mag-ambay itong managa, bahagya namang napatigil matapos makita si Robertong nakatutok ng baril. Kitang-kita sa pagmumukha ng lalaki ang pagtataka at gulat. Nang maramdaman ang aura ni Tata Carrio na nasa katauhan ni Roberto. Kakaryo, ikaw pala ang pinasahan ni Kakaryo. Wika ng pinunong bandido. Teka, hindi ko alam ang sinasabi mo ha. Sumuko ka na kung ayaw mo maging pataba sa lupa yung utak mo. Tugon ni Roberto. Kahit hindi mo aminin, alam ko ang aral at ora ng kapatid na Karyo. Maswerte ka. Dahil marami naghahangad niyan. Marahil ay may maganda kang katangian na nakita niya sa'yo. Muling wika ng pinunong bandido. Bigla ring binitawan nito ang hawak niyang itak. Inilagay ang kamay sa likod at kusang sumuko. Dahil sa mga nangyari, kaya labis ang tuwa ng mga magulang ni Tentoy. Matapos malaman na ang pinuno ng mga bandidong pumatay sa anak ay nahuli na. Naging masaya ang mga araw ni Roberto dito sa mundo. Nagkaroon ito ng 2 anak.
Nakapagtapos ng abogasya. Ngunit sa paglipas ng taon, na maalam din si Roberto. Walang nakakaalam kung sino nga ba ang pinasahan nito ng natatanging mutya ng kabal. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Iming. Taong 1993. Inabanga, Bohol. Si Iming ay anak sa labas ni Tatay Romero. Anak ito sa kabit ng ama na minsang tumira sa lugar. Medyo naguguluhan si Iming sa nangyayari. Siya na ang tumatayong panganay sa mga lihitimong anak ng tatay. Sa totoong asawa nitong si Belinda. Si Danilo ay 10 taong gulang at Mendez naman ay 8 taong gulang. Samantalang si Iming naman ay 15. Napapaisip ang dalaga kung sino ba talaga ang nauna. Ang nanay Belinda o ang tunay na ina na si Graciana. Ayaw naman niyang magtanong dahil masyado itong maselan sa mga magulang lalo na kay nanay Belinda. Sa kabila ng lahat, maayos namang makitungo sa kanya ang ina-inahan. Kaso, hindi talaga maiwasan ng dalaga na makaramdam ng selos. Napapansin ni Iming na mas binibigyan ng halaga ang mga kapatid kumpara sa kanya. Kung tutusin, dapat pumapasok siya sa eskwelahan. Ngunit si Danilo at Mendez lamang ang pinag-aaral. Naiinggit na lamang ang dalaga sa mga kaedarang bitbit ang bag na dumadaan sa kanila papunta sa eskwelahan. Naiintindihan kita, Iming. Sa ngayon, hindi pa kakayanin eh. Alam mo namang hirap tayong makaraos. Wika ni Nanay Belinda. Naiintindihan ko naman po ang sitwasyon ay. Pero bakit po mga kapatid ko nakakapag-aral naman? Ako po dapat ang inuna ninyo. Para kapag nakapagtapos po ko, makatulong kaagad ako sa pamilya. Tugon ni Iming. Ay nako, walang magiging katuwang ang tatay mo sa sakahan. Ikaw lang ang inaasahan niya, anak. Huwag ka namang mainggit sa mga kapatid mo. Kung tutuusin, mas malaki ang responsibilidad mo dahil panganay ka. Dapat mong maintindihan na kailangan mong magsakripisyo. Pagdidiinan ni Nanay Belinda. Sa pagkakaalam ni Iming, nakakaraos naman sa buhay ang pamilya dahil sa pagiging masikap ng ama. Bukod pa dyan, sariling lupa nila ang sakahan habang ang ibang parte nito ay nilagyan ng mga establishmento na pinapaupahan na ng ama. Kaya nagtataka ang dalaga kung bakit ganito ang dahilan ni Nanay Belinda. Tila nagiging utosan sila ng ama. Pinaparusahan sa kabibilad sa sakahan kahit may iba namang pinagkukunan ng kita. Hindi na sumagot pa si Iming dahil alam niya, sa oras na ipagpatuloy nila ang usapan, maaaring humantong sa hindi magandang tagpo. Lalo na't nakikita niya na iba na ang timpla ng mukha ni Nanay Belinda. Kaya pinili na lamang ni Iming na pumunta sa sakahan. 2 ektarya ang layo nito sa kanilang tahanan. Habang papalapit sa lugar, nakikita na niya ang ama na naghuhukay ng lupa. Tinulungan niya ito ngunit nang mapansing hindi kumikibo si Iming. O anak, may problema ba? Tanong ni Tatay Romero. Umiling ang dalaga at sinabing wala. Habang nagtatrabaho, hindi pa rin mawala sa isipan ng dalaga ang sitwasyon. Tila napagkaitan siya ng tadhana. May mga pangarap si Iming ngunit napakahirap makamtan. Hanggang sa hindi na nakapagpigil ang dala ng matagal ng kinikimkim na galit
Inilabas ni Iming ang saloobin. Tay, mawalang galang na po. Huwag niyo po sanang mamasamain ang sasabihin ko pero... kasi... Hindi maituloy ni Iming ang sasabihin. Kasi anak, ano bang problema? Tanong ni Tatay Romero. Tay, di ba po, responsibilidad po ng mga magulang na pag-aralin ng mga anak? Nakakalungkot pong isipin, Tay. Naiintindihan niyo naman po siguro ako. Bakit, Tay? Pati kayo sang-ayon sa mga pasya ni Nanay Belinda. Alam ko pong anak ako sa labas, pero kailangan ko din po ng aruga. Tugon ni Iming na hindi na napigilang mapaiyak. Hindi kaagad nakapagsalita si Tatay Romero. Binitawan nito ang bunglay. Tumayo at tumingin sa malayo. Sinabi ko na sa kanya, anak, na sabay-sabay na kayong mag-aral. Pero tumanggi si Nanay Belinda mo. Dapat daw, mauna muna ang mga kapatid mo. Pinapaintindi niya sa akin ang sitwasyon. Kailangan ko ng katuwang sasakahan. Ang totoo, kaya ko naman kayong pag-aralin sabay-sabay. Pasensya ka na, anak. Hindi ko kayang pangunahan ng nanay mo. Baka magalit at may kung anong gawin sa'yo. Wika ng ama. Ano ka mo, Tay? Bakit po siya ang nasusunod? Di ba dapat po ikaw? Ano bang meron si Nanay Belinda? Bakit parang sinasamba niyo siya? Tsaka lupain mo ito, Tay. Naminana mo sa mga magulang mo. Nakakapagtaka naman na nasunod ka lang na parang tuta kay Nanay Belinda. Wika ni Iming. Ang totoo, hindi ko naman talaga mahal si Belinda. Napikot lang ako at napasubo. Natukso ko nang hindi ko alam. Bigla na lang akong nagkagusto at may nangyari sa amin. Saktong naroon ang mga magulang niya. Kaya yon, naipit ako at dahil ayaw ko namang ipahiya ang magulang ko, kaya pinakasalan ko si Belinda. Pero ang totoo, anak, si Graciana lang talaga ang mahal ko. Kaso huli na nang malaman kong nagdadalang tao pala siya. At ang batang nasa sinapupunan niya ay ikaw. Pagpapaliwanag ni Tatay Romero. Dagdag pa ng ama. Sumama si Tatay Romero kay Nanay Graciana. Pero hindi naglaon. Nagkasakit ito ngunit hindi matukoy ng doktor. Kaya nagpatingin sa albularyo. Doon nalaman ni Tatay Romero na kinukulam pala si Nanay Graciana. Ang kumulam sa kanya, walang iba kundi si Nanay Belinda. Doon niya nalaman na mangkukulam pala ang angka nito. Hinala ni Tatay Romero. Ginayuma siya ni Nanay Belinda kaya nadala ito sa tukso. Hindi mapagaling ng albularyo ang sakit ni Nanay Graciana. Ang naging payo ng manggagamot, kausapin na lamang ang kumukulam. Ginawa naman yon ni Tatay Romero. Ngunit nakipagkasundo si Nanay Belinda. Hindi niya papagalingin sa kulam si Graciana kung hindi babalik sa kanya. Natakot ako noon, anak. Mas lumalala ang sakit ni Graciana. Kaya napilitan ako makipagbalikan kay Belinda. Mas gugustuhin kong isakripisyo ang sarili ko kaysa mamatay ang taong pinakamamahal ko. Malaki ang pagsisisi ko noon, anak. Akala ko doon na natapos ang kulam. Pero nang maipanganak ka, kinulam ulit ni Belinda ang nanay mo. Hindi kalaunan bigla na lang namatay. Wika ni Tatay Romero. Dagdag pa ng ama. Ang dahilan ni Belinda ay ayaw niyang may kaagaw sa buhay. Pumayag itong kupkupin si Iming dahil wala pa naman silang anak na mga panahong yun. Nakatulala lamang ang dalaga dahil sa mga narinig. Siguro naman, anak, alam mo na kung bakit takot ako sa Nanay Belinda mo.
Hindi lang ito para sa akin, kundi para sa'yo. Wika ni Tatay Romero. Tuluyang bumuhos ang luha ni Iming. Doon lang niya nalaman ang dahilan kung bakit siya ang unang anak ni Tatay Romero. Nagalit si Iming at sinabing kukumprontahin niya si Nanay Belinda. Ngunit inabisuhan siya ng ama na umiwas na lamang sa gulo. Iba magalit si Nanay Belinda dahil gumagamit ito ng kulam. Anong paki ko dun, Tay? Kahit kulamin niya pa ako ngayon. Total, mula pa noon naranasan ko na ang hirap sa buhay. Sa tingin ko, mas masakla pa yun sa kulam. Wika ni Iming. Pakiusap, anak. Mahal na mahal kita. Huwag ka nang dumagdag sa sakit ng nakaraan ko. Ayaw kong may mangyaring masama sa'yo. Kung ano man yang iniisip mo, huwag mo nang ituloy. Hayaan mo. Darating din ang araw na magkakaroon ng katapat yang si Belinda. Marami na siyang napinsalang tao. Delikado si Belinda, anak. Naalala mo ba yung kapitbahay nating namatay noong 1 taon? Siya ang kumulang doon. Pagsasalaysay ni Tatay Romero. Napaisip si Iming. Hindi niya alam kung paano siya gaganti. Natakot din ang dalaga na baka may mangyari sa ama. Kaya labis ang pagkimkim ni Iming na mga panahong iyon. Nakisama siya ng maayos at kahit kailan. Hindi niya pinaramdam ang galit kay Nanay Belinda. Lumipas ang ilang araw, linggo, buwan at taon, hanggang sa tuluyang sumibol ang dalaga. Lumabas ang angking kagandahan ni Iming na namana sa inang si Graciana. Maraming nahumaling sa kagandahan ni Iming at kahit simpleng manamit, angat pa din ang kutis at itsura. Iyon ang dahilan kung bakit madalas na silang magtalo ni Nanay Belinda. Hindi malaman ni Iming kung bakit, pero palaging nakasimangot ang mukha ni Nanay Belinda habang nakatitig sa kanya. Naisip ng dalaga na baka naaalala nito ang itsura ni Nanay Graciana sa kanya. Hinayaan lang naman yon ni Iming. Hanggang sa isang araw, may nanligaw kay Iming na nagngangalang Atasio. Mabait na binata at madalas bumisita sa tahanan. Natutuwa naman si Tatay Romero sapagkat kahit papano, nakikita niyang masaya ang anak. Hanggang sa hindi malamang dahilan. Isang umaga, umugong na lamang ang balitang namatay si Atasio. Nagkataong kakasagot pa lamang ni Iming sa binata. Ayon sa mga narinig niyang usapan, kinulam si Atasio. Wala namang latay sa likod at dibdib at wala ding nakaalitan. Mabilis na pumasok sa isip ng dalaga na kagagawa nito ni Nanay Belinda. Na mga sandaling yon, hindi na niya napigil ang sarili. Pumunta ito sa silid ni Nanay Belinda. Nakita niya itong nakaluhod sa papag habang may nakatirik na kandila sa harapan. Nang masilayan nito ang dalaga, kagad na pinatay ni Nanay Belinda ang kandila at tumayo. Tila nagulat ang itsura at halatang nagtataka. Dinuro ito ni Iming. Demonyo ka. Kinulam mo ang nobyo ko. Hindi pa ba sapat sa iyo ang ginawa mo sa buhay ko? Ang pagpatay mo sa nanay ko at pagsira sa pag-iibigan nila ni tatay. Hayop kang animal ka. Mangkukulam. Wika ni Iming. Na mga sandaling yon, narinig ni Danilo ang pagsigaw ni Iming. Maging si Tatay Romero ay nabati ang atensyon habang nagtatrabaho. Ano bang nangyayari? O ate, huwag mo namang duruin si nanay. Wika ni Danilo. Kilala mo ba kung sino talagang nanay mo? Isa yang mangkukulam. Siya ang sumira ng buhay ko.
Huwag mo sabihin hindi mo alam na hindi tayo magkakapatid. Tugon ni Iming. Manahimik ka, Iming. Hindi totoo ang mga sinasabi mo. O ikaw, Romero, ginatungan mo ba ang anak mo? Bakit? May pagkukulang ba ako? Abay tinawag pa akong mangkukulam. Ano bang ebidensya mo? Romero, patahimikin mo ang anak mo dahil kung hindi. Wika ni Nanay Belinda. Dahil kung hindi, kukulamin mo kami. Sige, kulamin mo. Pero sisiguraduhin ko sa iyong mauuna kang mamatay. Tugon ni Iming. Ano ba yan, ate? Tama na. Huwag tayo mag-iskandalo dito. Baka may makarinig na iba at kung ano pang isipin. Wika ni Danilo. Anak, sige na, tama na. Baka naman iba ang dahilan ng pagkamatay ni Atasio. Alam mo naman dito sa lugar, kapag nagkasakit kulam kagad ang unang dahilan. Huminahon ka muna, anak. Sabat ni Tatay Romero. Sabay hila kay Iming palabas ng tahanan. Pinakalma ang dalaga doon sa sala. Hanggang sa hindi na natiis ni Iming at umalis na ng tahanan. Tinawag pa ito ng ama ngunit hindi na nakinig si Iming. Naglayas ang dalaga at pumunta sa Ubay, Bohol. Pinuntahan niya ang ninang na si Aurora. Sinabi niya ang lahat ng problema sa matanda. Nagulat naman ang dalaga. Alam kong malalaman mo din ang lahat kapag nagkaisip ka na. Demonyo si Belinda. Pinatay niya ang pinakamatalik kong kaibigan. Si Nanay Graciana mo. Alam mo bang dito ka isinila? Dito din mismo sa bahay na ito namatay ang nanay mo. Matapos kanyang mailuwal, naglabasan ang mga ipis sa maselang parte niya. Pati na rin sa bibig at ilong. May mga uod pang gumagapang sa mga mata. Matagal ko nang ginagamot ang nanay mo, pero hindi ko napagaling. Mautak si Belinda. Gumamit siya ng isang uri ng sumpang buwabase sa pasya ng tao. Walang sino mang magaling na manggagamot ang makakapigil, kahit ang pinakamalakas na tao sa mundo. Pagpapaliwanag ni Aling Aurora. Dagdag pa nito. Kinulang muna ni Belinda si Graciana. Pero matagal nang nakakapit ang sumpa. Ngunit hindi ito mamamatay hanggat nagdadalang tao. Hindi damay ang sanggol sa sumpa. Kaya kailangan munang maisilang ang bata bago mamatay si Nanay Graciana. Noong pinapili si Romero, sinabi nitong mahal niya si Belinda at makikipagbalikan siya dito. Ang totoong dahilan, napilitan si Tatay Romero para tanggalin ni Nanay Belinda ang sumpa. Mali ang pasya ni Tatay Romero sapagkat napaglaruan siya ni Nanay Belinda. Alam ng mangkukulam na pipiliin ng ama si Nanay Graciana. Pero kapag pinaglaban niya si Graciana, matatanggal ang sumpa at babalik ito kay Belinda. Si Belinda mismo ang mamamatay. Isa itong uri ng sumpa na kung tawagin ay sugal buhay o pakikipagsugal kay kamatayan. Hiniling yon mula sa dalawang panig, mula sa karimlan at liwanag, para kang nakikipagpustahan sa langit at impyerno. Walang makakapigil sa sumpa maliban na lamang sa pasya ng taong napapaloob sa sumpang yon. At yon si Tatay Romero. Sinabihan ni Aling Aurora si Tatay Romerong sabihin ang totoo at kung sino ba sa kanila ang totoong mahal. Ngunit nadaig ng takot si Tatay Romero. Alam ni Nanay Belinda ang kahinaan ng ama. Kaya humantong ito sa pagkamatay ni Nanay Graciana. Habang nagpapaliwanag si Aurora, natanong ni Iming kung paano siya makakabawi sa mangkukulam. Ngunit kagad tumugon si Aurora na kakaibang mangkukulam si Nanay Belinda.
Walang sino mang makakagapi dito gamit ang kulam dahil hindi tinatablan si Belinda. Maliban na lamang kung ganon ding paraan ang gagawin ni Iming, ang sugal buhay na sumpa. Alam mo, sa lahat ng mangkukulam na nakilala ko, si Belinda lang ang may malalim na karunungan sa ganong sumpa. Pero ginagamitan niya ng pagmamanipula para magwagi siya sa sugal buhay. Napag-aralan ko kung paano yung gagawin. Kapag umubra, hindi ko alam kung anong mangyayari. Anong kasunduan ba ang naisip mo para gamitin natin sa sugal buhay? Tanong ni Aling Aurora. Si tatay, papipiliin muli natin siya. Total para na rin akong patay dahil sa sitwasyon. Desperado na ako, Aling Aurora. Lumaki akong hindi man lang nakaranas ng ligaya. Sige po, ipupusta ko ang buhay ko. Kapag pinili ni tatay si Belinda laban kay Nanay Graciana, kapalit ang buhay ko. Tignan natin kung gaano katadag si tatay. Tugon ni Iming. Sigurado ka na ba dyan, Iha? Tanong na matanda. Mariing tumango si Iming. Napabuntong hininga. Makikita sa mukha ng dalaga na napakaseryoso. Dagdag pa ni Aling Aurora, 3 araw ang proseso. Kailangang mabigyan niya muna ng proteksyon si Iming. Baka kulamin ito ni Belinda at maging komplikado ang pasya na gagawin ni Tatay Romero. Nanatili ang dalaga sa tahanan ni Aurora. Nasilayan nito ang mga pasyenteng nagpapagamot sa matanda. Dito niya napagtanto na ang sinasabing manggagamot ng ama ay si Aling Aurora. Umalis ng bahay ang matanda. Nagpunta ng simbahan at sumaglit sa sementeryo. Hindi maintindihan ni Iming kung bakit. Pero sa 3 araw ay dito na siya nangilabot. Tanghaling tapat. Isinara ni Aurora ang mga bintana at pinto. Kaya sobrang dilim sa loob ng tahanan ng matanda. Pinaluhod nito si Iming sa papag at gumuhit ng bilog si Aling Aurora. Habang nasa gitna ang dalaga. Nagtirik na mga kandila paikot at isa-isang sinindihan na. Ilang sandali pa. Iba't ibang mga kataga ang narinig ni Iming. Ngunit wala siyang maintindihan sa mga sinasabi ng matanda. Hanggang sa isa-isang pinapatay ni Aling Aurora ang sindi ng mga kandila. Nagpatuloy pa rin ito sa pag-uusal. Nakaramdam ng panlalamig ng katawan si Iming. Tila may bumubulong sa kanya ng mga boses na galing sa ilalim ng lupa. Maya-maya pa, sumigaw ng malakas si Aurora at dinampi ang palad sa ulo ni Iming. Maniwala man kayo sa hindi, kusang bumalik ang sindi ng lahat ng kandila. Dito na binuksan ni Aling Aurora ang mga bintana. Pwede mo nang simula ng pagtatanong sa tatay mo. Pero sa harap mismo ni Belinda. Umuwi si Iming sa sariling tahanan. Naabutan niya pang nagtatalo si Tatay Romero at Danilo. Sinisisi ng ama si Nanay Belinda sa paglalayas ng dalaga. Ngunit natigil ang lahat nang makita nila si Iming sa harap ng pintuan. Niyakap ni Tatay Romero si Iming. Humingi ng patawad. Ngunit hindi nagsalita si Iming. Tinitigan niya si Danilo at nagmungkahi ang dalagang umalis muna ang kapatid. Dahil kailangan nilang ayusin ang hindi pagkakasundo ng pamilya. Tumango naman si Danilo sabay labas ng tahanan. Nang makita ni Nanay Belinda si Iming, tila nakakita ito ng sobrang nakakatakot. Tay, pwede po bang maupo muna kayo dyan? Meron po tayong mahalagang pag-uusapan. Wika ni Iming. Hindi makatingin si Nanay Belinda na tila naiilang ito sa dalaga.
hanggang sa umupo ito sa tabi ni Tatay Romero. Kumuha ng bangko ang dalaga at umupo sa harapan ng dalawa. Mabuti naman anak at makikipagkasundo ka na sa Nanay Belinda mo. Wika ni Tatay Romero. Tama, Tay. Makikipagkasundo ko sa kanya. Katulad ng ginawa niya sa'yo noon. Tugon ni Iming. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Belinda. Biglang bumuka ang bibig at nag-usal ng mga orasyon. Nanay Belinda, hindi na po tatalab ang mga yan. Maigi sigurong itigil niyo na ang ginagawa niyo. Nagsasayang lang kayo ng oras. Wika ni Iming. Ano bang sinasabi mo dyan, Iming? Aber, ano bang pag-uusapan natin? Tugon ni Nanay Belinda na hindi na mapakali. Tay, sino ang mas mahal mo? Si Nanay Graciana o si Nanay Belinda? Tay, buhay ko ang kapalit sa maling sagot mo. Yung totoo mong nararamdaman, Tay, ha? Base mismo sa dikta ng puso mo. Tanong ni Iming. Tumawa si Belinda at tinitigan si Tatay Romero. Abay, kilala mo naman ako kapag nagkamali ka ng pinili, Romero. Alam mo ang kaya kong gawin. Iha, saan ka natuto ng pamamaraang yan? Abay, sugal buhay nga. Malakas ang presensya at napakabisa. Wika ni Nanay Belinda. Tumahimik ka nga dyan. Gusto mo bang sampalin kita sa harapan mismo ni Tatay? Tugon ni Iming. Aba, lumalaban ka na ngayon. Anak, hindi ka ba natatakot sa mga pinagsasabi mo? Tanong ng ama. Hindi nagsalita si Iming. Habang si Tatay Romero naman, kitang-kita sa mukha ang pagkabalisa. Hinawakan pa nito ang kamay ni Iming ngunit bumitaw ang dalaga. Pakiusap anak, huwag mong kalabanin si Nanay Belinda mo. Wika ni Tatay Romero. Basta pumili ka, Tay. Pagkatapos nun, tapos na ang usapan. Naiintindihan mo naman ako eh. Tugon ni Iming. Patuloy lang sa pagtawa si Belinda. Kumuha pa ito ng tubig at uminom. Nanlilisik ang mga mata habang nakatitig kay Tatay Romero. Hanggang sa... Wala na bang ibang paraan? Anak, mapapahamak ka. Sa ginagawa mo yang ginagalit mo lang si Nanay Belinda mo. Pero kung desperada ka na, sige, sasabihin ko ang totoo. Total wala din namang silbi ang buhay ko. Mahal ko pa rin. Hanggang ngayon ng Nanay Graciana mo, anak. Wika ni Tatay Romero. Maniwala man kayo sa hindi. Biglang nalaglag ang hawak na baso ni Nanay Belinda. Mabilis na pumasok ng silid. Sinara ang pinto at may binabanggit na mga kataga. Samantala, niyakap naman ng dalaga ang ama. Maraming salamat, Tay. Ipinaglaban niyo po si Nanay. Ibig sabihin lang, ipinaglaban niyo ako. Maraming salamat, Tay. Wika ni Iming. Iya, papatayin tayo ni Belinda, anak. Belinda, kung kukulamin mo ang anak ko, isama mo na din ako. Mamamatay kami ng sabay. Sigaw ni Tatay Romero. Ngunit mas humigpit ang yakap ni Iming. Hindi po ako mamamatay, Tay. At walang mangyayaring masama sa atin. Ang mamamatay, walang iba kundi ang bruhang nasa loob ng silid na yan. Wika ni Iming. Sabay alis ng tahanan. Sumunod naman kagad sa kanya ang ama at sinabing sasama siya kung saan pupunta ang anak.
Pero tumanggi si Iming. Sinabing babalik siya sa libing ni Nanay Belinda. Bumalik sa tahanan ni Aurora si Iming. Binalita niyang pinili ng ama si Nanay Graciana. Tuwang-tuwa si Aurora at sinabing 3 araw lang ay kusa ng mamamatay si Belinda. Yun na nga ang nangyari. Bigla na lamang namatay si Nanay Belinda. Ayon sa bali-balita, bangungot ang kinamatay pero naglabasan ang iba't ibang insekto sa mga butas ng katawan na matanda. Na mga sandaling yon, nakaramdam ng paggaan ng kalooban si Iming. Tila nabunutan ng tinik sa leeg. Hindi siya bumisita sa lamay ni Nanay Belinda. Ilang araw ang lumipas. Bumisita si Tatay Romero kay Iming. Nalaman nito na nasa poder ni Aurora ang anak. Pinapauwi na ang dalaga para makasama siya nito at mapunan ang pagkukulang. Dito ipinaliwanag ni Aurora kay Tatay Romero ang sitwasyon. Mabuti na lamang pinili ni Tatay Romero si Nanay Graciana. Dahil kung hindi, mamamatay si Iming. Mabuti na lamang hindi na naulit pa ang unang pagkakamali. Lahat ng ito ay dahil lamang sa sumpa na kung tawagin sugal buhay. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.